Ang isa sa mga pangarap ng isang mag-asawa ay ang magkaroon ng sariling anak. Ngunit ang iba ay hindi makabuo ng isang sanggol nang dahil sa problema sa kalusugan ay hindi matupad ang kanilang kahilingan. Ikaw, may anak ka na ba? Nahihirapan ka bang magbuntis sa kanya? I-comment po sa baba kung ano ang iyong naranasan sa iyong panganganak. Kung ganun, ay tunghayan mo ang istoryang ito na tiyak ay kapupulutan mo ng aral. Simula bata pa lamang ay magkaibigan na ang dalagang si Rosita at Susan. Nakatira ang dalawa sa isang probinsya kung saan ay minsan lamang sila makakita ng mga tao na nagmumula sa bayan. Simple lamang ang kanilang pamumuhay at sa totoo lang ay hindi na sila nakapagpatuloy sa kanilang pag-aaral. Elementarya lamang ang natapos ng dalawa dahil malayo na ang susunod na eskwelahan. Masayang masaya talaga sila sa kanilang simpleng buhay, ngunit hindi nila alam na sa hinaharap ay darating pala sa kanila ang isang matinding problema. Habang nagtatanim ng gulay ang dalawa, ay nagkwentuhan sila tungkol sa gusto nilang mangyari sa kanilang buhay. Pangarap talaga ni Rosita na magkaroon ng sariling pamilya at ang makapagtrabaho sa ibang bansa. Si Susan naman ay gusto lamang ng isang simpleng buhay na kung saan ay palagi niyang kasama ang kanyang pamilya. Rosita, huwag mo akong kakalimutan na pasalubungan ng tsokolate ha. May tiwala ako sa'yo na balang araw ay makakapunta ka rin sa ibang bansa. Nakangiting sabi ni Susan. Oo naman, ikaw pa ba? Makalimutan ko. Isa na ngang kapatid ang turing ko sa'yo. Masayang sagot ni Rosita. Pag nakakabenta sila ng gulay ay agad nilang inihuhulog sa alkansya ang kanilang mga naiipong pera. Kahit mahirap ang buhay ay mataas naman ang kanilang mga pangarap. Isang araw ay may isang lalaki nga ang nanligaw kay Rosita. Si Rodolfo na kung saan ay matagal na nilang kakilala. Isa itong magsaka na hindi rin ganoon kaganda ang buhay. Ngunit maganda naman ang pag-uugali ng binata. Palagi siya nitong nararegaluhan ng bigas tuwing ito ay bumibisita. Rodolfo naman, nag-abala ka pa? Pwede ka namang bumisita dito nang walang dalang pasalubong. Yan tuloy, nababawasan pa ang iyong kita. Kinikilig na sabi ni Rosita. Pero para kay Rodolfo ay handa niyang gawin ang lahat, mapasa kanya lang ang puso ng dalaga. Gusto ko lang patunayan sa'yo na tapat ang aking pagmamahal. Wala nang ibang nilalaman ng aking puso, kundi ikaw lamang. Nakangiting sagot ng binata. Masaya rin naman si Susan dahil sa wakas ay may nanligaw na sa kanyang kaibigan. Alam kasi naman niya sa kanyang sarili na balang araw ay magkakaroon din sila ng sari-sariling pamilya. Rosita naman, sagutin mo na kasi si Rodolfo. Tiyak ko na araw-araw kang may bigas kapag naging magkasintahan na kayo. Panunokso ng babae. Natatawa naman ang binata nang dahil sa sinabi ng kaibigan ng kanyang nililigawan. Hindi ba pwedeng magpakipot muna ako? Siyempre, kailangan ko muna siyang kilalanin ng lubusan. Ayaw ko naman na baka sa bandang huli, ako'y masaktan. Natatawang sagot ni Rosita. Nang dahil doon ay muling nagsalita ang binata. Seryoso talaga ito sa babae at handa niyang patunayan ang kanyang sarili. Hindi kita lolokohin, Rosita. Kilala mo naman ako. Wala akong ibang ginagawa kundi ang magtrabaho. Kaya hindi ka magsisisi kapag sinagot mo na ako. Seryosong sabi ni Rodolfo. Lumipas sa mga buwan ay natutunan na ring mahalin ni Rosita ang binata. Hindi nagtagal ay tinapos na niya ang panliligaw nito at naging silang dalawa na. Pati na rin si Susan ay kinikilig sa kanyang kaibigan dahil ito ang unang pagkakataon na nagkaroon ng nobyo si Rosita. Rodolfo, wag na wag mong sasaktan ang aking kaibigan. Kung sakaling masaktan mo siya, ay ako ang iyong makakalaban. Matapang na sabi ni Susan. Ipinapangako ko sa'yo na hindi ko paluluhain si Rosita. Iingatan ko siya hanggang ako ay humihinga. Nakangiting sagot ni Rodolfo. Lumipas sa mga taon ay napanghawakan naman ng binata ang kanyang mga pangako. Naging tapat ito kay Rosita at ginagawa nito ang lahat para sa dalaga. Sa totoo nga ay nag-iipon na ito ng pera para sa kanilang pagpapakasal. Kitang-kita ng magkaibigan kung paano magsikap ang binata. Kahit gabi ay diretso ito sa kanyang pagtatrabaho.
Kaya isang araw ay lumuhod na ito sa harapan ng dalaga at balak na nitong ayain si Rosita ng isang pagpapakasal. Rosita, mahal na mahal kita at gusto ko na balang araw ay magkaroon tayo ng isang masayang pamilya. Naluluhang sabi ni Rodolfo habang nakaluhod ito sa harapan ng babae. Tumulo na lamang ang mga luha ni Rosita, sabay niyakap nito ang binata. Hindi na ito nakasagot ng oo nang dahil sa saya na kanyang nararamdaman. Naisuot na niya ang isang mamurahing singsing, ngunit ang mahalaga ay nagmamahalan silang dalawa. Hindi nagtagal ay nagpakasal na sila at nagulat ang lahat sa magandang balita. Buntis na si Rosita at muling magkakaroon ng isang sanggol sa kanilang munting probinsya. Rosita, minsan hihiramin ko ang anak mo ha, dahil gusto ko siyang alagaan. Masayang sabi ni Susan. Ano ka ba Susan? Mas excited ka pa ata sa akin. Hindi pa nga lumalabas ang aking anak. Natatawang sagot ng babae. Lumipas pa ang isang taon ay masayang masaya sila. Tinutulungan ni Susan sa pag-aalaga si Rosita sa mga panahon na mahina pa ang katawan ng babae. May malaki itong peklat sa kanyang binti na korteng puso. Isinuot ni Rosita ang gintong kwintas sa sanggol na kung saan ay bigay pa ito sa kanya ng kanyang namayapang lola. Anak, simula ngayon ay sayo na ang kwintas na ito. Kung buhay lang sana si lola, ay tiyak kong magiging masaya siya. Nakangiting sabi ni Rosita. Lumipas ang isang taon ay napagdesisyon na magkaibigan na mamasyal sa bukid kasama ang bata. Nakita na lamang nila ang isang puting sakyan na tumigil sa kanilang harapan. Nagbukas ito ng pintuan at bumaba ang isang lalaki na nakasuot ng face mask. Magtatanong lang sana ako kung saan ang papuntang bayan, pakunwaring sabi ng lalaki. Nagtataka sila kung bakit lingon ito ng lingon. Mayroon pa itong mga kasama sa loob, ngunit hindi naman mga lumalabas. Itinuro naman nila ang direksyon, ngunit nagulat na lamang sila sa sumunod na nangyari. Sumenyas ang lalaking kausap nila, sabay naglabasan na ang mga kasamahan nito. Nanlambot na lamang sila nang tutukan sila ng mga ito ng matutulis na bagay, sabay isinakay ng mga ito ang sanggol sa sakyan. Pilit na pumapalag si Rosita, ngunit napatahimik na lamang ito matapos siya mabigyan ng isang suntok sa sikmura. Madaling nawala sa kanilang paningin ang isang sakyan. Nang dahil sa pagsigaw ni Susan ay nagdatingan ang mga tao. Kinuha po nila ang anak ni Rosita. Kailangan po nating makausap ang mga pulis. Nanginginig na sabi ni Susan. Si Rosita naman ay hindi pa rin makapagsalita nang dahil sa sakit na kanyang nararamdaman. Nawalan na lamang ito ng malay at nagising na lamang ito na nasa higaan na siya. Rodolfo, nasaan ang ating anak? Naiuwi na ba siya dito sa ating bahay? Mahinang sabi ni Rosita. Ngunit nanatiling tahimik ang lalaki at patuloy na iniisip kung paano niya mararasolba ang kanilang problema. Hindi ko alam mahal, pero nasabi ko na sa mga pulis ang tungkol sa nangyari. Sila na daw ang bahala at hahanapin daw nila ang ating anak. Seryosong sagot ni Rodolfo. Ngunit habang tumatagal ay nawawalan na sila ng pag-asa. Nakakailang balik na sila sa police station, ngunit wala pa ring balita. Hindi nila tayo para asikasuhin dahil wala naman tayong pera. Yan ang katotohanan, kaya hindi natin makita ang ating anak. Umiiyak na sabi ni Rosita. Si Rodolfo naman ay nanlalambot na lamang, para bang tinanggap na niya sa kanyang sarili na baka may masama nang nangyari sa bata. Lumipas ang isang taon ay tuluyan na rin natanggap ni Rosita ang katotohanan. Nag-apply ito ng trabaho sa ibang bansa upang makalimot siya sa masamang nakaraan. Susan, magtatrabaho na ako sa ibang bansa. Palagi kang mag-iingat at tutuparin ko ang pangako ko sa iyo na bibigyan kita ng tsokolate. Lumuluhang sabi ni Rosita. Mag-iingat ka, Rosita. Tandaan mo na nandito lang ako kapag kailangan mo ng kausap. Malungkot na sagot ni Susan. Hindi nagtagal ay nakaalis na ang babae. Napagdesisyonan din naman ni Susan na magtrabaho sa malayong lugar. Nag-apply naman siya sa trabaho bilang isang katulong sa mayamang pamilya. Agad naman siyang natanggap sa trabaho, kaya hindi nagtagal ay umalis na rin siya sa kanilang probinsya.
Magandang umaga po, ma'am. Ako nga po pala si Susan. At huwag po kayong mag-alala dahil sanay po ako sa mga gawaing bahay. Pagpapakilala ng babae. O sige, mabuti naman at dumating ka na. Kailangan ko na talaga ng katulong dito sa bahay dahil nagbabakasyon ang aking asawa at anak sa ibang lugar. Sagot ni Mrs. Matienzo. Lumipas ang isang linggo ay nagulat na lamang ang dalaga nang ituring siya ng kanyang amo na parang isang alipin. Mahigpit ito sa kanya at hindi siya nito pinapayagan na lumabas ng bahay. Sa pang-araw-araw ay halos hindi siya nagpapahinga dahil mag-isa lamang siyang katulong sa loob ng isang malaking bahay. Siya ang nagluluto, naguhugas at naglalaban ng mga damit. Siya na ang kumikilos sa lahat ng gawain. Isang araw nga ay nagkasakit ang nanay ni Susan pero hindi siya pinayagang makauwi ng kanyang amo. Sobrang hirap talaga sa kanyang pakiramdam na hindi niya maalagaan ang kanyang sariling ina. Nag-apply ka dito bilang isang katulong tapos gusto mo magbakasyon ng isang linggo? Anong akala mo? Papayagan kita? Huwag mo nga pinapasakit ang ulo ko dahil marami akong iniisip sa aking mga negosyo. Matapang na sabi ni Mrs. Matienzo. Malaki naman ito kung magpasahod ang pera kaya nagpadala na lamang siya sa kanyang pamilya. Ilang buwan pa ang lumipas ay nakauwi na ang asawa at anak ng babae. Masayang masaya naman siya dahil maliit pa pala ang bata. Para bang kasing tanda lamang ito ng anak ni Rosita. Ngunit ang ipinagtataka ni Susan ay para bang hindi ito kamukha ng mag-asawa. Maputi kasi ang mag-asawang Matienzo, ngunit kayumanggi ang kulay ng balat ng bata. Hindi kaya ampun lang nila ang bata? Baka hindi sila magkaroon ng sariling anak. Pero bahala na. Wala naman akong karapatan na pakialaman ang buhay nila. Sabi ni Susan sa kanyang sarili. Nang dahil doon ay nagpatuloy na lamang siya sa kanyang pagtatrabaho. Mabait ang bata sa kanya at ang gusto nito ay palaging magpakarga. Para bang sobrang lapit ng loob niya dito at hindi niya malaman kung bakit niya ito nararamdaman. Ngunit tuwing madumi na ang katawan ng bata ay si Miss Matienzo na ang nagpapaligo dito. Masaya naman si Susan dahil nababawasan ang kanyang trabaho. Isang araw nga ay tumawag si Rosita dahil matagal nang hindi nagkakausap ang dalawa. Susan, kumusta ka na? Ang hirap pala magtrabaho dito sa ibang bansa. Pero kahit na ganun, ay malaki naman ang kita. Masayang sabi ni Rosita. Okay lang naman ako. Nangangatulong pa rin ako dito sa aking mayamang amo. Sagot ni Susan. Ngunit habang nag-uusap ang dalawa ay bigla na lamang niyang ibinaba ang telepono matapos niyang marinig ang boss ni Mrs. Matienzo. Binibihisan nito ang kanilang anak ngunit bigla na lamang may tumawag sa labas. Isang importanteng tao na kung saan ay kapartner nito sa negosyo. Agad na patigil si Mrs. Matienzo sa pagbibihis sa bata kaya si Susan na lamang ang nagpatuloy nito. Gulat na lamang ang babae nang makita niya ang peklat sa binti ng bata. Hugis puso rin ito katulad ng sa anak ni Rosita. Hindi niya naman iniisip na ito ang anak ng kanyang kaibigan kaya nagpatuloy lang siya sa kanyang ginagawa. Lumipas pa ang isang linggo habang naglilinis siya ng mga gamit ng bata ay nakita niya ang isang gintong kwintas na nakatago sa isang aparador. Kaparehas ito ng kwintas na ibinigay ng kanyang kaibigan na si Rosita sa anak nito. Hindi kaya sila ang kumuha sa anak ni Rosita? Hindi kaya ang batang ito ay ang anak ng aking kaibigan? Kinakabahang tanong ni Susan sa kanyang sarili. Malakas ang kanyang kutob na ang batang ito ay hindi tunay na anak ng mag-asawa. Maaaring binayaran ng mag-asawang Matienzo ang mga tao na gumawa sa kanila nito. Lumipas ang buong maghapon ay tulog na ang kanyang mga amo. Pasikreto niyang tiningnan ang mga litrato sa album kung talaga bang nagbuntis ang babae. Nakita na lamang niya doon na ito nga ang anak ni Rosita. Hindi mawawala sa kanyang isipan ang itsura ng bata noong ito ay sanggol pa lamang. Maaari akong makulong kung sakaling magkamali ako sa aking hinala. Kailangan kong makausap si Rosita. Kinakabahang sabi ni Susan sa kanyang sarili. Nang magkaroon siya ng oras, ay tinawagan niya ang kanyang kaibigan. Sinabi niya kung ano ang kanyang natuklasan. Rosita,
Magugulat ka sa sasabihin ko, pero malakas ang kutob ko na nakita ko na ang anak mo. Matibay ang aking ebidensya na siya talaga ang bata. Mahinang sabi ni Susan sa telepono. Naghanap si Susan ng tamang pagkakataon upang maitakas niya ang bata sa mag-asawa. Isang gabi habang natutulog si Mr. at Mrs. Matienzo ay dito niya naisipan na gawin ang kanyang plano. Gising pa kasi ang bata kaya kinausap niya ito. Tara at sumama ka sa akin. Ibili daw kasi kita ng laruan, sabi ng mami mo. Bibili din tayo ng ice cream. Nakangiting sabi ni Susan. Nang dahil doon ay agad namang sumama sa kanya ang bata. Siya naman kasi ang nag-aalaga dito, kaya agad itong nagtiwala. Agad kinuha ni Susan ang gintong kwintas, sabay nagmamadali silang sumakay ng jeep. Mabuti na lamang at nakatulog ang bata sa kanyang braso, kaya nagawa niya ng maayos ang kanyang plano. Nakauwi sila sa probinsya at alam ni Susan na alam na ng mag-asawa na nawawala ang bata. Kinabukasan ay nagkalat ang mga pulis sa kanilang bahay, kaya agad nilang dinampot si Susan. Nagpaliwanag naman ang babae, ngunit hindi siya pinapaniwala ng mga ito. 3 araw ang lumipas ay nagmamadaling umuwi si Rosita mula sa ibang bansa at ipinaglaban niya ang kaso. Alam niya sa kanyang sarili na ang batang ito ay ang kanyang nawawalang anak. Mga hayop kayo, ang akala niyo ba ay hindi ko kayang lumaban? Hinahamon ko kayo. Magpapa-DNA test kaming dalawa para mapatunayan namin na kayo ang may ginagawang masama. Galit na sabi ni Rosita. Nang dahil doon ay kabang-kaba ang mag-asawang Matienzo, ngunit napili pa rin lumaban ng dalawa. Binayaran nito ang mga pulis, ngunit lalo silang nadiin nang dahil dito. Pasensya na po ma'am pero hindi niyo kami mababayaran. Tuloy po ang gagawing DNA test para po malaman natin ang katotohanan, sagot ng isang pulis. Matapos nilang gawin ang bagay na ito ay lumabas na ang resulta. Napaluhod na lamang si Rosita nang malaman nito na tama nga ang kanyang kaibigan. Ang kanyang anak na si Sophia nga ang batang ito. Nang dahil doon ay agad nakalaya si Susan sa kulungan at sinampahan nila ng kaso ang mag-asawa. Pasensya na talaga kung nagawa namin ang bagay na iyon. Ang gusto lang naman namin ay ang magkaroon ng sariling anak. Umiiyak na sabi ni Mrs. Matienzo. Pero bakit hindi na lang kayo pumunta sa bahay ampunan? Mabubulo kayo sa kulungan. Hindi nyo alam kung gaano kasakit ang mawala ng anak. Galit na sabi ni Rosita. Laking pasasalamat talaga ng babae sa kanyang kaibigan dahil ito ang nakarasolba ng kanilang problema. Hindi na muling umalis si Rosita patungo sa ibang bansa dahil ang gusto nito ay ang makapiling na lamang si Sophia. Sophia, ako ang totoo mong ina. Kinuha ka nila sa amin noong ikaw ay sanggol pa lamang. Paliwanag ni Rosita. Noong una ay hindi ito matanggap ng bata, ngunit habang tumatagal ay naging masaya na ito sa piling nila. Marami itong mga kalaro sa probinsya at nang dahil doon ay nakalimutan na niya ang mag-asawang Matienzo. Hindi akalain ni Rodolfo at Rosita na muli nilang makikita ang kanilang anak. Susan, maraming salamat talaga. Salamat dahil ikaw ang aking kaibigan. Ito nga palang pasalubong ko sa'yo. Nakangiting sabi ng babae. Ibinigay nito sa kanyang kaibigan ang isang bag ng tsokolate. Ito kasi ang pangako niya kay Susan sa oras na makauwi siya galing sa ibang bansa. Simula noon ay namuhay sila ng masaya. Hindi nagtagal ay si Susan naman ang nagkaroon ng maliligaw at nagpakasal ang dalawa. Nagkaroon sila ng anak at sa paglipas ng panahon ay naging magkaibigan din ang dalawang bata at lumipas pa ang mahabang panahon ay nagkaroon ng relasyon ng dalawa. Sobrang saya ko, Rosita, dahil sa dami ng ating mga pinagdadaanan ay magiging silang dalawa pala. Natatawang sabi ni Susan. Hindi ko nga rin akalain na magiging magkasintahan sila. Boto naman ako sa anak mo para kay Sophia. Simula bata pa lamang sila ay tayo na kasi ang nag-aalaga sa kanila. Nakangiting sagot ni Rosita. Namuhay sila ng simpleng buhay, ngunit masaya naman sila. Isang kumpletong pamilya na palaging magkakasama.
Huwag tayong maghangad ng isang bagay kung may iba tayong masasaktan. Kung may problema man tayo, ay huwag na nating idamay ang iba. Maraming paraan upang maging masaya. Hindi yung gagawa ka na masama para lamang makumpleto ka. Hindi mo kayang bilhin ang lahat ng bagay dahil walang mangyayaring maganda kung hindi mo gagamitin sa tama ang pera. Ikaw, anong natutunan mo sa istoryang ito? I-comment mo sa baba ang iyong natutunan. At hanggang dito na lamang po nagtatapos ang aking istorya at sana po ay nagustuhan niyo ito. Please like, share, and subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong istorya. Muli ay maraming salamat po at God bless us all.